Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, and truly it is a blessing to be with all of you here today sa ating second Jesus celebration here at Space at Juan Ayala. And together, let's all rise and let's all sing at sama-sama tayong umawit at batiin ang bawat isa. Truly, it is a blessing to be among God's wonderful people. Let's all bow our heads in prayer. Aming Diyos, aming Ama, lubos ang aming pasasalamat na sa umagang ito ay binigyan niyo kami ng kalakasan, ng oras na paparito ngayon. Lord, tinataas po namin kayo sa aming buhay, sa aming pag-awit, sa aming pagkilos, sa aming pakikinig ng inyong salita. Ang dalangin po namin ay patuloy na kayo ang maging sentro ng lahat. Pakalinisin niyo po ang aming puso, O Diyos, as we approach your throne with a humble heart and a heart full of thanksgiving. Lubos ang aming pasasalamat sa inyo, O Diyos, at wala kaming ibang ninanais, kundi kayo'y maitaas, mapasalamatan. Tinataas din namin ang aming pastor. May continue to use him. May you open our hearts, open our minds as we hear your word, Father. Patuloy kami nagpapasalamat, nagpupuri ang bawat isa sa inyo na naririto, O Diyos. We are united by your love and by your grace. We praise you, Lord God. This is our prayer in Jesus' name. Let us lift up the name of our Father, the Most High God. Praise be to the name of His Son, Jesus. Worthy of all our praises, we celebrate your goodness, Lord God. Glory to you, Lord.
You are mighty. You are mighty. You are worthy. You are worthy. Worthy of praise. I will follow. I will listen. I will love you. All of my days. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore him. I will bow down before him. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore him. I will bow down before him. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. You are Lord of Lords, you are King of Kings, you are mighty God, Lord of everything. You're Emmanuel, you're the great I am, you're the Prince of Peace, who is the Lamb. You're the living God, you're my saving grace. You will reign forever, you are Ancient of Days. You are Alpha, Omega, beginning and end. You're my Savior, Messiah, Redeemer and friend. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore him. I will bow down before him. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore him. I will bow down before him. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. Praise the name of Jesus. Purihin ang ngalan ng Panginoon. Ang buong kalangitan ang pupuno ng kaluwalhatian, ang Diyos na tunay kong pinagmulan. Walang sukat, walang hanggan, ang simulan, katapusan, kaya't kayo'y sasambahin, papupurihan. Tatawagin ko kayo sa inyong pangalan. Ako ay ako nga, kayo ang siyang manlilikha, aming Ama na siyang may-ari ng lahat. Kayo ang Diyos na taas-taas at mapagmahal, makapangyarihan, kalakasan at siyang aming kagalingan. Ang buong kalangitan ang pupuno ng kaluwalhatian, na aming Diyos na tunay kong pinagmulan. Walang sukat, walang hanggan, ang simulan, katapusan, kaya't kayo'y sasambahin, papupurihan. Igagalang itataas ang inyong pangalan. Mapagkaloob, aming pastor, sandigan ko kayo nang dahil sa pag-ibig nyo na mawalang sala ako, inyong biyaya ang
purihin ang ngalan ng kanyang anak na si Jesus. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa kagalakang aming nadarama sa tuwing kami ay magkakatipon upang sumamba sa inyo at magpasalamat. Salamat, O Diyos, dahil damang-dama namin ang pagkilos ninyo, ang kasiyahang dulot ng pagsamba sa inyo. Kaya patuloy po kami nagpapasakop sa inyo. Itinataas namin hindi lang aming tinig at kamay, kundi ang aming mga puso sa pagsamba sa inyo. Nawa makita niyo po ito na punong-puno ng papuri at pasasalamat para sa inyo. Purihin ka, Panginoon, lagi naming itataas ang inyong ngalan saan man dako, anumang panahon. Purihin ka, O Diyos.
to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation thrice. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings.
Jesus, we praise you, Lord God. We lift you up. Praise you, Lord. Maraming salamat po sa inyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, dahil nakapagpahayag kami ng aming mga taos-pusong papuri at pasalamat sa inyo. Patuloy niyo pong pagharian ng aming puso't isipan. Dalangin po namin at patuloy po namin kayong makilala sa pamamagitan ng paggamit niyo sa inyong mensahero today. Kayo po ang aming itinataas sa pangalan ng Panginoong Jesus. Mahirap na kalaban ang gutom. Nakakasira ng diskarte, nakakasira ng katalinuhan, at minsan nakakasira ng espiritu. Ang ating pag-aaral ngayon, ano pa ang title? Gutom. Salamat, Panginoon, dahil sa inyong kandili kami ay hindi gutom. At sa inyo kami nakakasumpong, nakakakita, nakakatanggap ng mga pagkaing material, espiritual at emosyonal. Ipaunawa niyo pa sa amin, Panginoon, ang dynamics of hunger. At ano ang mga dapat namin gawin sa buhay upang makalayo dito, makaiwas. At kung magugutuman ay sa tamang paraan, sa tamang amount lamang, that is good for our spiritual, emotional, and physical health. Be our speaker, be our teacher, be the one who feeds us, O God. In the name of your Son, Jesus, we pray with anticipation of your blessing. John 6, 1-6. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, and a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover festival was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. So here Jesus highlights a distinction between human reasoning and divine capability, between impossible and possible, between physical and spiritual realities. If we can even extend it between natural and the super or supranatural, and extend it a little bit more between classical and quantum physics. What are the realities that could be done within physical and natural law, and what could happen only in spiritual or quantum law? Classical and quantum physics will be at work. Here, in this kind of questioning, Jesus encourages Philip to think beyond his usual limitations, beyond his mental box. It was not only an issue of sourcing food for the people, but more importantly, an issue of extending the boundaries of the mind para lalong maunawa yung tinatawag na hiwaga ng Diyos. John 6:7, matapos siyang tanungin, saan tayo kukuha ng pambili? Saan tayo makakabili? Saan tayo makakasource ng pagkain para sa napakaraming taong ito? Philip answered him, "It would take more than a half year's wages to buy bread for each one to have a bite." Mahigit na isang taong sweldo ng isang karaniwang tao ang kakailanganin para makabili ng tinapay na tig-isang kurot lang ang makakain sa dami ng taong yan. So we see here Philip's earthly view, a financial solution to the question. And because it was a financial solution, it was impossible, especially given the resources that most of them had. Wala tayong ganyang cash, Lord. So si Philip, sa wala ang focus, hindi sa meron. And most of the time, we feel impoverished dahil doon tayo nakatingin sa wala, hindi doon sa meron. John 6, 8-9, another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. "Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many?"
So here's another disciple, another point of view, another solution. This time, hindi na pera, actual material resources, food, that was already at hand, hawak na. Apparently, na-source nila yung bata at naituro na yung pagkain na willing naman siyang i-share. But it was a small solution for a very big need. Di pa rin kasya. John 6:10-11, Jesus said, "Have the people sit down." There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there, not to count the women and the children. Then Jesus took the loaves. So apparently, binigay na nga nung bata yung pagkain niya. What is this? Ang konti-konti naman para i-donate ko. Pero binigay niya. But you know that the Lord makes much out of little. So Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. So the people were seated for organization, apparently, for efficiency, for order and safety, para walang agawan, at nabigyan ang lahat. Nabusog ang lahat. John 6:12-13. When they had enough to eat, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted." So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. Di naman bago sa atin tong kwentong to, paulit-ulit lang. Ang sinisikap lang natin, mahanapan ng mga bagong, mga sariwang application sa buhay natin. So everybody had more than enough out of what used to be not enough. So, ang impossible sa natural, sa tao, naging possible kay Jesus. Immediately, ang linaw na agad ng lesson niya sa buhay natin. Huwag sukatin yung mga gutom by finances, by material resources, by what is available only, that is visible. Sukatin yan ayon sa walang hanggang kapangyarihan ng ating Diyos. Kasi lagi magiging sobra yun. Ang imposible, naging posible. Ang kulang sa material ay may sobra sa spiritual way. Because apparently, there was a spiritual method that intervened. That it was not just a financial, a material solution. That there was a crossing over from the physical to the spiritual. From what we might call classical, natural law of physics to that which is quantum, beyond what is physically available to the human reasoning. So Jesus' answer to impossible, to not enough, position yourself to receive. Nagkaroon ng sagana dahil merong bata na willing na i-share yung konti niya. And that little could be multiplied when given to Jesus. That little becomes much in the Master's hands. So kahit na maliliit ang resources natin, maliit ang ating kakayanan, maliit ang ating karunungan, pag yan ay isinuko natin sa Panginoon. Hinayaan natin siyang hawakan yon, i-bless yon, magiging labis-labis pa yan sa ating mga pangangailangan. Remember, 12 basketfuls of leftover was gathered. Pero hindi naman ginather yun agad habang kumakain pa yung mga tao. Mga kapatid, mag-sharon naman kayo pag nakakain na lahat. Huwag sharon agad. Nag-sharon din naman, pero sa tamang panahon. John 6:14, after the people saw the sign Jesus performed, they began to say, "Surely, this is the prophet who is to come into the world." The crowd was beginning to grasp Jesus' divine power and authority.
Progressive kasi ang pagpapakilala ni Jesus. Hindi bigla-biglaan. Hindi one time, big time. Dahan-dahan. John 6:14-15, Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountain by himself. Sabi niya, surely this is the prophet we're waiting for. Some of the people might think, well, this is the Messiah we're waiting for. You know, the Jews were waiting for their Messiah. But that Messiah was supposed to be a political king, a military general, a national leader that would set them free from colonial oppression, and in that time, from the Romans, that would lead them to international political prominence, that they would rule the world. Yan ang kanilang inaabangan. Kaya nga, the Jews rejected Jesus because Jesus was not the Messiah they were waiting for. Kaya mas tama ngayon sinabi ng mga tao, this is the prophet that we were waiting for. Kasi pag sinabi mong Jewish Messiah, iba yon, political yon. At hanggang ngayon, naghihintay pa sila sa Messiah na yon. Kaya nila tinanggihan si Jesus. Kasi si Jesus, nung tinanong siya, uy, ikaw daw ang king of the Jews. Tinanong siya ni Pilate. Therefore, parenthetically, sabi ni Pilate, threat ka sa Rome. Because we are ruling the Jews. Ikaw ang king of the Jews. Anong gagawin mo? Maglilid ka ng rebellion, revolution? I-overthrow mo ang Roman power? And you will become the king of the Jews? At yan ang idinimanda sa kanya, kaya nang nakasulat na sa ulo na, sa ibabaw ng ulo na niya sa krus king of the Jews. Yun ang crime that he was accused of. Sabi niya, ikaw ba ang king of the Jews? Sabi ni Jesus, my kingdom is not of this world. In other words, read my lips. No, I am not the king of the Jews that you mean. My kingdom is not of this world. Kaya sabi ni Pilate, gano'n naman pala, hindi naman pala threat. So inilabas niya uli sa balkonahe, sabi niya, I find nothing wrong with him. Kasi hindi siya yung king of the Jews na kinakatakutan ng Rome at inaabangan ng Israel. Siya ay Son of God. Siya yung Savior of the world, hindi king of a kingdom, hindi political or military leader. So, the Jews rejected Jesus in their because iba yung awaited Messiah nila. Jesus sent the disciples to cross the lake. Remember, sabi ng kwento, pupwersahin siya ng mga taong i-declare na king nila. Nagpakain siya, nakita lang, ito na nga yata, ito na yung kakaiba to, iba to. Walang ganitong, this is unprecedented. Nagpapagaling pa ng mga may sakit. Siya na yun. At yun ay naramdaman ni Jesus, kaya siya ay umalis sa lugar na yun, nagpunta siya sa isang tahimik na lugar kung saan na naman siya napag-isa. Yung mga disciples niya na nag-ipon ng 12 basketfuls of leftover, kanya sumakay na kayo sa bangka, tumawid na kayo dyan sa lawa at magkita-kita na lang tayo doon. So, matapos yun, nauna na yung kanyang mga disciples, magdamag silang namamangka at may bagyong na-develop. Malakas ang alon, malakas ang hangin. Suddenly, nakita nila si Jesus sumusunod sa kanila, walking on water. But that's another story. To make a long story short, nakarating sila doon sa kabilang pampang. Tapos nagdatingan ng maraming tao, sinundan sila, nagtakbuhan, naglakad along the coast, hanggang makarating doon sa kabilang pampang kung saan sila naroon. At yan ang katuloy ng ating kwento. John 6:24-26. Once the crowd realized that neither Jesus nor his disciples were there, dahil gusto nga nilang gawin si Jesus na king, they got into the boats and went to Capernaum in search of Jesus, and some of them just walked along the shore. When they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? Last time we looked, you were on the other side. Hindi ka naman sumakay doon sa bangka ng mga disciples. Ba't ka nandito? Paano ka nakarating? Jesus answered, Very truly I tell you, you are looking for me, not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill.
In other words, sabi ni Jesus, gutom lang yan. Hahabol-habol kayo sa akin. Hindi dahil sa mga matataas na bagay. Hindi dahil sa mga agendang makalangit. Gutom lang yan. Nasarapan kayo, no? Gusto nyo lang ng bread. Hindi ang spiritual ministry ko ang pakay nyo. Ibig nyo lang earthly bread. Immediate answers to your physical hunger and needs. Practical and basic answers to your daily issues. Gusto nyo lang ng feeding project and relief distribution. At di ba, madalas naman, yan lang ang pakay ng mga tao sa religious experiences. Gusto lang nila ng mga very immediate, instant comfort from their concerns. Hindi masama yun. Dapat naman talaga tayong maghanap ng ginhawa mula sa ating mga pinagdurusahan. Pero hindi lang naman yung dahilan. Kaya ipinadala ng Ama si Jesus. May malalaking issues. John 6:27, sabi ni Jesus, do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life. Yung nakakapagpahatid tungo sa kabilang buhay. Which the Son of Man will give you. For on Him, God the Father has placed His seal of approval. Sabi, hindi kung kanino man ibinigay ng Ama sa langit ang misyon, ang gawain, at ang kanyang pagbabasbas. Tanging sa Diyos Anak ito ibinigay. Bakit kailangan linawin yun? Kasi maraming nag-aagawa ng karangalan kung sino ba siya ang representative dyan ng Ama. So nililinaw na Jesus, ang kaisa-isang tanging kataas-taasang Ama, siya ang nagpadala sa akin at wala na siyang ibang ipinadala at lalo namang wala nang iba pang nagpadala sa akin. Matthew 6:19-21, corollary to this, parallel to what Jesus was saying, do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, but store for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, for where your treasure is, there your heart will be also. Kung ilalapit natin do sa issue ng kainan at gutom, huwag lang pagkain ng sikmura mo ang isipin mo, kasi pagkakain mo niyan, masisimula na yan ma-digest. And then later on, whatever is excess will be decayed. So, hindi lang yung tiyan mo ang busugin mo. Ang busugin mo ang iyong puso, ang iyong isip, at kainin mo ang spiritual na pagkain na siyang tunay na dala-dala ko. Huwag kayong maghabol sa akin dahil lang sa gutom na yan. Nawa, may iba pa kayong pagkagutom at pagkauhaw na mas mataas. At yun ang pag-usapan natin. Kaya sabi sa Colossians 3:1-2, set your mind on things above, not on earthly things. So, kung babalikan natin yung sabi sa John 6:27, for on Him, the Son of Man, or Jesus, God the Father has placed His seal of approval. It had to be clarified because there were many pretenders to be God and to be the one sent by the Father. But Jesus is the one. Kaya hindi tayo magsasawang ipagdiinan na si Jesus yun. Walang iba. Yung katuroan ni Jesus ang dapat habulin, yung ipinapakain niya na spiritual na pagkain ang dapat nating madigest. Matthew 17:5, while He was still speaking, a bright cloud covered them, and a voice from the cloud said, this is my Son, whom I love. With Him I am well pleased. Listen to Him. This is in the so-called Mount of Transfiguration, when the Lord transfigured, at ang nakita ng kanyang mga disipulo ay yung kanyang maliwanag, maluningning na nagliliwanag siya, kakaiba. At nakita nila doon kasama si Moses at si Elijah. We like to think representative ng law and the prophets, ng lahat ng institution sa kanilang buhay at paniniwala. Pero si Jesus lang ang nagliliwanag, hindi yung dalawa. At ang tinig mula sa langit na galing sa Ama ang nagsabing, itong nagliliwanag na itong si Jesus, ang anak ko. Walang iba. Sa Kanya kayo makinig. Listen to Him.
Napaka-graphic noong illustration na yon na ipinakita yung favor ng Ama kay Jesus at hindi lang kay Jesus as a person, kundi sa katuruan ni Jesus. Kasi sabi niya, sa Kanya kayo makinig. Kung nalilito kayo kung kanino makikinig o kung may mga conflict na nadidinig nyo, conflicting voices, kay Jesus kayo makinig. John 20:31, believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and by believing you may have life in His name. But remember, we clarified that Jesus, the Messiah from the Father, from the Most High God, is not exactly the Messiah that Israel was waiting for. That's why they rejected Jesus, and up to now, conservative Judaism still does not accept Jesus. Kasi meron silang standards, meron silang specifications kung ano yung Messiah nila eh. So huwag na kayo ma-confuse. At least, mayroong parang dalawang Messiah dyan na pinag-uusapan. At si Jesus ay iba. Siya yung galing sa Ama. John 6:28. Then they asked him, what must we do to do the works God requires? Kasi sabi niya, huwag kayong magpagod sa kanyang pagkain na papasok lang sa tiyan nyo, tapos lalabas din uli at mabubulok. I mean, ganun, nasisira lang yan. Treasure on earth lang yan. Ang hanapin nyo, treasure in heaven. Yung hindi nabubulok. Yung hindi nasisira at hindi panandalian lang ang talab. Just then a man came up to Jesus and asked, Teacher, what good thing must I do to get eternal life? Parallel ito nung tanong nila, sabi nila, so anong dapat namin gawin? Ano bang hinihingi sa amin ng kataas-taasang Diyos? And then, that same question is echoed by another man, Teacher, what good things must I do to get eternal life? Siyempre, kung ano-anong answer ng mga religion dyan, ng mga sekta, ng mga grupo, ng mga teaching, what good thing must I do to inherit eternal life? At si Jesus yung tinanong, kaya, siyempre, nakaabang tayo, ano sagot? Kasi si Jesus yung sasagot. Dapat yung sagot niya ang pinakatama at yung talaga ang napakalaking katotohanan. Sabi niya, what good thing must I do to inherit eternal life? Jesus replied, if you want to enter life, keep the commandments. Yan ang gawin mo. Eh nagtanong siya, which ones? Nilinaw niya, ang dami-daming commandments eh. Which ones are important and relevant to having eternal life? At sumagot si Jesus, to have eternal life, to enter eternity, obey and keep the commandments. At tanong ng paglilinaw, which ones? Alin dun ang way to life, to eternal life? Tanong nyo rin ba yan? Sumagot si Jesus, Matthew 19:16-22. Jesus replied, so which ones of the commandments is the way to life? Sabi niya, you shall not murder. And the numbering there is dagdag lang natin para tayo malinaw na makapagbilang. Sabi niya, you shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony. Huwag magbibigay ng mga patotoong mali sa legal proceedings. Kasi may mapapahamak, di ba? Honor your father and mother. Love your neighbor as yourself. Which is the summary of all the top 5. In other words, Jesus said, you want to have eternal life? Obey the commandments. Sabi naman ng lalaki, among the many, alin talaga ang relevant to having eternal life? Sabi niya, do not wrong others. Do good to others. In other words, love. Consistent naman eh. Because love is the only commandment of Jesus that really matter. Sabi niya, I leave you one command. I give you a new command. Love one another. So love to love into eternal life. So what does it mean to accept Jesus? Kasi sabi natin, to be saved, you have to accept Jesus. Of course, you accept Jesus. Believe in Jesus, accept in Jesus. But to accept Jesus is to accept the teachings of Jesus. And the teaching is love. So pag sinabi mong, I accept Jesus, ibig sabihin, I accept His teaching, I accept love. At tama, yun ang sabi niya, to have eternal life, love. Pag sinamarize mo naman yung binigay niyang 6 na yun love Interestingly, they were singled out, clarified, identified by Jesus as relevant
to having eternal life. Si Jesus na ang nagsabi noon, kung may iba tayong ideya, kay Jesus kayo makipagtalo. Binabasa lang natin yung scripture. Yun ang nakasulat. John 6:28, what must I do to do the works God requires? John 6:29, Jesus answered, the work of God is this, to believe in the one He has sent. Pag nagtatanong tayo, ano ba talaga yung work of God? Oh, we are doing the work of God. We are serving God. We are doing the mission of God. The work of God is to believe in the one He has sent. Yun ang work na gusto niyang atupagin natin, manalig sa kanyang isinugo na si Jesus. Meaning, to believe in the work and message of the one He has sent. Meaning, to believe in love of the Father and of through the Son. Yun ang major work of God. Acts 16:30-31, very related, though at another time and place nangyari. He then brought them out and asked, Sirs, what must I do to be saved? Ito yung itinanong ng jailer sa mga ikinulong niyang mga disipulo ni Jesus. They replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Believe in the Lord Jesus, meaning believe in the message of the Lord Jesus, which is love and grace, and you will be saved. Napakalalim ng pagpapakahulugan nito at pag-unawa. You mean, pag naniwala ako, if I believe in Jesus as the Son, the sent one of the Father, I will be saved? Yes. But that means believing in His message, applying that message in your life, and living by it. Kailangang maniwala ka sa message niya, which is love. At itong problema sa maraming mga nagsasabing believer sila ni Jesus, hindi sila naniniwala sa love. So sabi nila, love lang, yun lang. Yun na nga ang isinagot niya Inisa-isa na nga yung mga commandment, ang ending lang naman talaga, love Ngayon, kung magdadagtag ka ng iba, hindi na galing kay Jesus yan. Kaya sabi ng Ama sa Mount of Transfiguration, this is my Son. Ayan, nagliliwanag, hindi mahirap makilala. Believe in Him. Listen to Him. John 8:24, sabi ni Jesus, I told you that you would die in your sins if you do not believe that I am He, that I am the one sent by the Father, and that my message to you is the real message of the Father to you. And the New Testament is clear. No one has seen God except the one who came from heaven, the bread from heaven, who is Jesus. Siya lang talaga ang may tunay at buong karapatang ipakilala ang Ama kasi siya lang ang tunay na nakakakilala sa Ama. Believe in the Father, in the God of Jesus as the real, true God and Father. Kasi maraming contestants, maraming claimants kung sino ba ang God. John 17:3, now this is eternal life, that they know you, Father, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. This is from the mouth of Jesus, prayer niya yan this is eternal life, that they know you, the only true God. Maraming claimants And Jesus Christ, whom you have sent. Of course, Jesus was referring to Himself. 1 Corinthians 8:6, yet for us there is but one God, the Father, from whom all things come, and for whom we live. And there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came, and through whom we live. Ito mga basics ng faith na to dapat clear sa mga nagsasabit, naniniwalang sila ay mga Jesus believers and Jesus followers. Ganon. Unless you believe that I am the one sent by the Father, you will die in your sins. That's a very strong statement. Because if you don't believe in Jesus, meaning you don't believe in love as the Father's way to welcome us to eternal life, if you don't believe in love, therefore you believe in something else. You believe in the law. You believe in works. You believe in merits. Kaya sabi ni Jesus, if you don't believe in me and my message of love, grace, and forgiveness, therefore you will believe in works, you will believe in the law, you will believe in something and someone else, you will die in your sins because you can never pay enough for it.
You can never work hard enough for it. Unless you receive the love and grace given by the Father, there is no other way that you could be saved. That's why outside of Jesus and His message of love, outside of Jesusness, how could anyone be saved from sin? John 6:30-32. So they asked Him, what sign will you give that we may see it and believe you? What will you do? At ibinalik nila sa tinapay ang usapan. Our ancestors ate the manna in the wilderness. As it is written, He gave them bread from heaven to eat. So in other words, sabi niya, gusto mong maniwala kami sa sasabihin mo, anong gagawin mo? Papakain ka uli. Jesus said to them, very truly, I tell you, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven, who is me. Kung eager kayo na kainin yung tinapay na yon, na alam nyo naman, pag tinago nila, kinabukasan, bulok, inuuod, hindi yun ang magbibigay sa inyo ng kaligtasan mula sa inyong gutom. Ako na bread from heaven, tunay na galing sa langit, hindi na lang nalaglag mula sa ulap. Tunay na galing sa kalangitan, ako ang pagkinain ninyo ay magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Paano namin kayo kakainin? Siyempre, hindi literal. Kakainin mo yung katuruan niya. Ipapasok mo sa isip mo yung kanyang ideya. Ipapasok mo sa puso mo ang kanyang espiritu. And it is the idea and the spirit of love. Love is energy. Love is frequency. Pero pag sinabi mong God is love, how do you enter the energy and frequency of God? By loving. When you are in the same frequency, you get tuned in. Tulad sa mga radyo, gusto nyo mag-tune in sa isang istasyon, tulad nga na sabi natin, DWBL, 1242, alas 6 ng umaga, parang program natin yun. Talaga. Nag-tune in ka dyan, di mo tune in ka sa program natin. Pero nagpunta ka sa ibang number, ibang istasyon, di naka-tune in ka sa iba, kasi kailangan yung frequency How do you tune into the frequency of God? By tuning into the frequency of love. Because God is love. And Jesus is love. And the teaching of Jesus is love. So, hindi mahirap pag-connect-connectahin yung when you love, you enter eternal life. This is the kind of love that Jesus teaches. Hindi yun yung mga romantic love, hindi yung mga cute-cute love, hindi yun. Yung love for others and love for God. Nang ibig sabihin lang, hindi ka gumagawa ng masama sa kanila. In fact, ginagawan mo sila ng mabuti. The true bread from heaven is a reference to Jesus Himself. He is the bread of life, the one who truly satisfies and gives eternal life. Jesus is trying to shift the focus from physical hunger to the spiritual fulfillment that He offers. Sabi niya, it's not Moses who gives you bread. My Father gives you bread. And that bread is not harina. That bread is me. That bread is my teaching, my idea, my doctrine. When you eat that, ingest that. Pagka yan ay pumasok sa kaibuturan ng inyong espiritu, you vibrate in the frequency of love, which is the frequency of God. Therefore, you are in the same frequency, you enter eternal life. You enter the divine circle. Maraming paraan ng pagtingin dyan Sa conservative and old theological way, pwede. Pwede mo rin maintindihan yan through natural law at lalong pwede mong maintindihan through quantum law. Lahat yan are just slices of the same pie. Parang iba-ibang layer lang ng sapin-sapin na kakanin. Isa lang yun. Pero maraming paraan para siya ma-appreciate. Do not go to religion just for first aid. Do not go to Jesus just for a merienda. Do not go to religion just for therapy or fixes. Seek the true Jesus. Seek real Jesusness, not just religion, but Jesus-focused, Jesus-rooted, Jesus-flavored, in fact, Jesus in spirit. Seek spiritual healing, restoration, and growth, not only emotional fixes. Habaan pa po natin ng kantahan kasi gusto ko yung napapaiyak. Umiyak ka na lang sa bahay. Kasi may bayad ang oras dito no?
So samantalahin na lang natin para pakainin yung ating espiritu. Yung mga emotional fixes mo, you can do it yourself. Seek life, eternal life. Seek love, give love, at hindi ka pwedeng maligaw sa paraan na yun. John 6:33, for the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world. Not the bread from the sky only, not the bread that spoils, not the bread that doesn't satisfy for always, not the bread of Moses, not the law, but the love of God. Yun ang tunay na sasagot. Matagal-tagal lang it takes time para maunawa yung mga kahulugan nun to go beyond the slogan because love had been sloganized, cheapened, even demonized. Iniisip ng mga tao, pag labang itinuturo mo, hindi yan true spirituality. Fix lang yan. Kasi nga, nabaluktot na yung pakahulugan natin sa love. So you go back to the way Jesus defined it. Na nung nagtuturo siya, ano ba ang daan para sa makarating ka sa Ama? Binigay niyang example yung Samaritan na mayroong taong nabugbog, nasugatan at duguan doon sa daan. Inalagaan niya, dinala niya sa inn, sa mini hotel. Ibinayad niya yung kanyang pag-aalaga at kakainin. At kasi nilampas-lampasan lang kasi siya ng priest, nilampas-lampasan siya ng Levite. Hindi siya pinansin ng mga religious people na dumadaan. Kaya pinakita ni Jesus, hindi ang religion. Hindi religion ang point. Hindi religiosity, hindi religious titles. Love pa rin. Consistent si Jesus. Read all the stories and the teachings of Jesus through the lenses of love that He preaches. At sobra-sobra nating ma-appreciate yung gaan ng buhay kung doon tayo sasandal. Yung liwanag, pag doon tayo sasangayon. At yung kapayapaan na ibinibigay ng katotohanan that God loves us. Na hindi yan God na angry, vindictive, yung nagmamadili tayong parusahan, paluin. Hindi yun ang ipinakilala ni Jesus. Iba't ibang mukha ang ipinapakilala ng iba't ibang mga teacher. Ang kilala nating Ama at kilalanin ng gusto yung mukha na ipinapakita ni Jesus. Because Jesus is the image of the invisible God. Jesus is the face of the Father. Kaya tingnan natin siya. John 6:49, sabi ni Jesus, your ancestors ate the manna in the wilderness, yet they died. So hindi yung manna na yan ang pinag-uusapan, but the living bread from heaven. John 6:34-35, Sir, they said, give us this bread always. Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Hindi lang physical, very importantly, spiritual. Hindi lang emotional, more importantly, spiritual. That we have that anchor of deep spirituality, anchored on the truth that God loves us. And that God likes us to love others and also God. Na pag doon tayo nakaasa, because love is eternal. And even Paul, na una, napaka-legalistic, napakahigpit, may kasungitan pa nga. But at the end of his career, matanda na, nasolve na niya ang lahat ng mga katanungan, na synthesize na niya ang mga katotohanan. Ang sabi niya, actually, love na lang. Kaya sabi niya sa 1 Corinthians 13, love is the greatest. Unawain pa natin yan. Tanggalin natin yung mga biases of the religious against the word love. Kasi hindi sila pag love, ay hippie yan, yung make love, not war, yung ganun. Tachichipin. Napaka-importante. Dahil pag nararamdaman mo yan, asin mo, oo nga, this is the bread of life. That I will never go hungry. That I will always have this to feed on. And that I can always pass this on to others. Ano-ano ang mga kagutuman natin, mga kapatid? Ano mga gutom natin na inilalapit natin sa Diyos?
Magandang ilapit yan. Kahit yung mga gutom mo sa talagang tunay na tinapay, nagugutom ka sa pandekoko, gusto mo kumain ng kung ano-ano, pwede yan ilapit. Kasi yun nga ang ipinakain ni Jesus, actual bread. But go beyond that. Springboard lang yon. Doorway lang yon. So that we understand the higher bread, the higher heaven, the higher kabusugan. Panginoon, ituro niyo po sa amin kung gaano ka-relevant ang iyong anak na si Jesus sa mga iba't iba naming uri ng kagutuman. Gutom for affection, hunger for attention, even hunger for real food, physical food, iba-iba. Give us this spirit of understanding so that we will be positioned to understand and how to apply in daily life the truth that Jesus is the bread of life. Mas bigyan pa namin ng malalim na pag-iisip, panunuri, ang mga katuruan sa Scripture para makalampas kami sa mga traditional lang at nakasanayang mga interpretations and reading, kundi mahukay namin yung talagang malalim na kahulugan na natabunan ng napakaraming oversimplification, natabunan ng napakaraming indoctrination na hindi na halos kumisan makilala at nababaligtad pa nga na sa pangalan ng Diyos, sa pangalan ng religion, ay nagiging unloving pa ang iba sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, kung paano i-blend ang kahulugan ng love, tapos truth, tapos righteousness, correctness sa buhay, na sa aming pagtutuwid sa aming sarili at sa kapwa, ay huwag kami maging unloving dahil magiging baligtad ang effect ng katuruan ng love. Teach us how to be really loving, even in correcting what we perceive to be wrong, even in handling what we perceive to be ungodliness. May the fruit of love and loving always be our food. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan nito sa ating mga personal na buhay. Huwag magmadali, manahimik in the presence of God. Pag-isip-isipan, and let the voice of the Lord finish this message for each one of us in a very personal way. Let's be silent before the presence of the Spirit. O Ama naming dakila, maraming salamat po sa mga aral na ibinigay ninyo sa amin sa oras na ito. Lubos din po ang aming pasasalamat sa lahat ng mga biyayang amin natanggap at matatanggap pa. Mga kapatid, sa sandaling katahimikan, itaas natin sa ating Ama ang ating mga personal na panalangin at mga pasasalamat. Ama, kalakip ng aming mga pasasalamat ang aming mga handog na ibinabalik namin sa inyo ng may kababaang loob. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Salita nyo ay palaganapin.
Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Gutom. Kaninang 7 a.m. Jesus Celebration po, ibinahagi ni Kuya Ed ang mensaheng may pamagat na Be Still and Know. At mamayang 11 a.m. naman na ibabahagi niya ang mensaheng may pamagat na Sinking. Ngayon naman po ay hinihilingan natin ang ating mga kapatiran na first-time attendees, guests at mga balikbayan na tumayo upang kayo po ay aming makilala. Nagagalak po kami na kayo ay aming nakasama sa umagang ito. Pagkatapos po ng ating pagtitipon ay magkita-kita tayo sa may bandang likuran, sasamahan po kayo ng ating mga usherettes sa Day by Day Mabuhay Lounge. Thank you po. Para naman sa mga announcements, tayo po ay magsama-sama dito sa Grand Bulwagan ng Panginoon one Sunday every month. Sa iba pong mga linggo at maging sa ibang mga araw, tayo po ay inaanyayahang dumalo sa ating mga mini bulwagan worship gatherings. Maari po tayong kumuha ng kopya ng mga detalye at schedules ng mga mini bulwagan sa ating paglabas. Join a day-by-day sambahay, a weekly gathering in a home for small group Jesus study and fellowship. Inaanyayahan din ang lahat sa ating online day-by-day peer group at kaliwanagan classes. Experience the joy of being connected with your fellow believers. Para sa mga schedule, bisitahin lamang natin ang ating sambahay at education ministry table sa lobby. Join our face-to-face Jesusness classes once a month dito sa Space at 1 Ayala ng 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m., 2 p.m. at 4 p.m. ang mga oras ng klase. Mag-register lang po sa ating day-by-day education ministry table sa ating paglabas. Para naman po sa ating mga kabataang 12 years old and below, meron po tayong online children's Bible class tuwing Sabado. Meron din po tayong face-to-face children's Bible class once a month dito sa Space at 1 Ayala. Ito ay ginaganap ng 9 a.m. and 11 a.m. sa function room C, 2, and 3. Para sa mga detalye, bisitahin lamang natin ang ating children's Bible class table sa lobby. Mayroon din po tayong hudyat banner practice mamayang 2 p.m. sa Space Hall B. Inianyahan naman natin ang mga kabataan at young professionals na dumalo sa presiding seminar and workshop na gaganapin mamayang 2 p.m. dito sa stage area ng ating bulwagan. Learn the art of presiding for our worship services and other church events. No need to register po, just be present and participate. Inaanyahan naman natin ang ating mga youth. Magkakaroon tayo ng youth fellowship mamayang 3 p.m. dito din sa stage ng ating bulwagan. Para naman sa mga day-by-day sambahay leaders, teachers, mayroon po tayong fellowship mamayang 3 p.m. sa function room C ng Space at 1 Ayala. At sa panghuling announcement po, magkita-kita tayong muli sa ating Jesus Celebration sa September 28, 2025. Dito lamang sa Bulwagan ng Panginoon, Space at 1 Ayala. Para sa mga balitang day-by-day, panoorin po natin ito. Pinangunahang muli ni Kuya Ed Lapis ang panalangin para sa bayan noong July 28 sa ika-4 na State of the Nation Address ng Presidente kasama ng iba pang mga religious leaders. Ang lahat po ay aming hinihiling at ipinagpapasalamat ayon sa inyong banal na pangalan. Patuloy pa din ang pamamahagi natin ng mainit na rice at lomi meals sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para sa mga street dwellers at mga kababayan nating nangangailangan. On September 28, Sunday at 3 p.m., Kaloob Philippine Music and Dance Ministry will stage sa Torogan, Maranao Music and Dances at Space 1 Ayala Mall. Everyone is welcome. Admission is free.
Purihin po natin ating Panginoon at tayong lahat ay tumayo para po sa ating pangwakas na panalangin. Ama naming Diyos, tunay nga po ang iyong kabutihan. Sa bawat bahagi ng aming buhay ay nandyan ka at lagi kaming pinapaalalahanan. Salamat po sa mahalagang mensaheng aming narinig na kailanman ay hindi mo po kami pinapabayaan at pinalalakas saan man kami naroroon. Salamat din po, Panginoon, sa pagkakataong ito'y sama-sama kaming dumudulog sa inyo. At mga kapatid, sa saglit ng ating katahimikan, personal tayong lumapit sa ating Diyos at idulog ang lahat ng ating mga panalangin. Tunay nga po ang inyong kapangyarihan. Narito kami, patuloy sa inyong harapan. Ito po ang pagkakataon na sama-sama naming dalangin, lahat po kami umaasa na ikaw pa rin po ang aming Diyos na pagdilingkuran sa kabila po ng aming mga pinagdadaanan. Sa katagumpayan man, Panginoon, o kabiguan, sa kasakitan o kasaganahan, Panginoon, andyan ka kailanman at hindi mo kami pinapabayaan. Ihayo mo po, Panginoon, ang ulap sa aming daraanan. I-dismiss mo kami na may kapayapaan at dala-dala ang katagumpayang lagi naming nakikita, lagi namin nakukuha sa inyong aral sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. At higit sa lahat, kasama-sama naming pagdulog, muli ibinabalik namin ang taus-pusong pasasalamat. Mga kapatid, patuloy niyong tanggapin ang walang hanggang biyaya ng ating Diyos namang nasa langit. Ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo at ang kapayapaan, gabay at katagumpayang dulot ng Banal na Espiritu. Sa ating paghayo, patuloy nating ipalaganap ang salita ng Diyos at ang kanyang pag-ibig na sa buhay natin sa bawat araw ng ating buhay. Muli aming Diyos, ito yung aming papuri, pagsamba at pagluwalhati, at lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Sa pag-iiwalay,
Blessings to everyone, day by day.